Ayan na nga mga bossing at talaga naman na napakalupit ng mga naganap na mga ano ngayong araw. Napanood nyo ba? Napanood nyo ba yung impeachment? Napakalupit ng impeachment mga bossing, no? Alam ninyo, napakaswerte talaga natin dahil si Rodante Marcoleta ay nasa panig natin. Marami nagsasabi na si Rodante Marcoleta. Sinasabi niya, hindi na siya Duterte. Hindi daw siya part ng Duterte Black. Klak. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Kinakabahan tayo kay Marcoleta. Pero kita niyo naman yung i-deliver ni Marcoleta. Hindi ba? Talaga naman. Napakahusay ni Marcoleta dyan sa naganap na session dyan sa sa may Senado. Galing. Mag-isa lang siya mga bossing na hinarap lahat ng mga katanungan ng mga senador, lalong-lalo na yung mga walang utak na senador. Yung senador na nagtapos sa One Ball University. Alam niyo yung One Ball University? Eskwela to, dito enjoy ako. Ayan yun. Putang ina, yan yung mga estudyanteng sakit sa ulo. Yan si Tito Soto. Tumanda na sa Senado ang kupal na yan. Putang ina niya, walang pinagkatandaan. Pinagmalaki niya pa na siya ay matagal nang bumuboto para sa minorya. At sabi nga niya, madalas daw tama siya o baka may tama lang siya. Style mo, bulok. Kaya nga sabi ko yan si Tito Soto, baka kaya mainit ang ulo ng kupal na yan. Siguro dahil nangako siya, hindi siya tatanggap na sweldo. Mantakin mo, putangin na hindi ka tatanggap na sweldo tapos nagtatrabaho ka, kaya mainit ang ulo siguro ng gunggong na yan. Pakinggan natin mga bossing yung maganda maganda yung ating naging mga highlights ng hearing na yan. Pero ang pinakamaganda na mapakinggan natin syempre, yung mga boto ng ating mga senador, hindi ba? Yung mga boto ng ating mga senador na bakit yun ang binoto nila? Bakit sila bumoto in favor kay Inday Sara? Simulan natin muli sa isang istorya. Syempre, katulad ng ating sinasabi mga bossing, si Inday Sara, syempre dami ng problema ng Pilipinas, no? Itong isang senador dito, si Bam Aquino, putang inang yan. Sabi ko sa inyo, hindi kayo dapat nagtitiwala kasi sa bukin ng inang mga Aquino na yan, mga salot sa lipunang mga hayop na yan. Ba't kasi kayo naniniwala dyan kay Bam Aquino, abnoy na yan eh. Ano sabi niya noon siya'y nangangampanya pa lang? Tinanong si Tarantado, sabi, "Sir, ano masasabi mo sa impeachment, bla bla bla?" Anong sagot ng gago? Umiikot ako sa buong Pilipinas, hindi naman si Inday Sara ang problema ng bayan natin, putang ina. Ang galing, hindi ba? Sabi ko naman sa inyo, dilawan niyang putang ina niyan eh. Di ba nagpalit yung hayop na yan nagpalit yung kupal na yan ng kulay. Hindi na daw siya dilawan. Hindi na rin daw siya pinklawan, nag-iba na ng partido yung ulol na yan. Ano nangyari? Nag-iba ng partido yung ulol, di ba? Nakita nyo kung anong pinagginawa ng hinayupak na yan. Kunyari, nagpa-endorso sa iglesia, tapos sinasabi, ganito, hindi naman si Inday Sara ang problema, hindi naman impeachment. Ayaw niya ng impeachment noon, pero nung nanalo na ang putang ina, umiiyak. Nung nanalo na, ang putang ina, nagnangangak-ngak. Naggusto na bigla ng impeachment ng kupal. Kaya nga sabi ko, ang ganda talaga nung tandem ni Marcoleta at saka ni Senator Cayetano. Palakpakan natin silang dalawa. Alam nyo, bago natin pag-usapan yung impeachment,
Oo, gusto ko lang pong ilagay sa inyong isip at puso na ang isang pinaka rason kung bakit walang impeachment ngayon ay dahil sa petisyon na ininitiate or ipinasa ni Attorney Torion, ni Attorney Delgran, ni Attorney Acosta, at syempre co-petitioner ang Banateros dyan. At hindi yan may papasa kung hindi inutos ni Pastor Apollo Kibuloy. Palakpakan natin. Walang sa totoo lang mga bossing, walang impeachment or walang pinagtatalunan ngayon ang Kongreso at ang Senado kung walang i-final si Attorney Torion. Kasi may final sila Inday Sara, pero ang tinakil po ng ay si Torion. Ngayon, eto, putragis yan. Sabi ko nga sa inyo, itong si Risa Ontiveros, napakasinungaling talaga. Nukno ka na sinungaling ang kupal na yan. Hindi ba meron na niyan? Meron siyang sinight na isang kaso. Meron siyang sinight na isang kaso, mga bossing, na en-bank rule daw. O, ibig sabihin, pag en-bank rule, kasi sabi ni Attorney Marcoleta, ni Senator Marcoleta, malabo pa sa ihi ng bagong panganak yan. Mantakin mo, 15 sila. Sa 15, ilan ba yung nagano, 12 yata? Oo. Ibig sabihin, yung iba, wala lang kasi, pero hindi sila nagpakita ng kanilang ayaw doon sa desisyon nung mayorya. Kaya naging unanimous. Ibig sabihin, lahat ng available na mga justices ay pumabor doon sa reklamo ng constitutionality dahil sa 1-year bar rule. Actually, isa lang yan sa mga pinupoint out ng ating petition. Sabi ko kasi, binasa ko yan, haba-haba niyan. Dami-dami niyan, yung buong petition na yan. Binasa natin yan. Isa lang yun, yung 1-year bar rule sa kanilang, sa ating pinitisyon. Isa pa sa ating mga inirereklamo is yung manner ng pagpapapirma nila. O naintindihan ba ng mga congressman yung kanilang pinirmahan? Nabigyan ba yung mga congressman lahat sila ng kopya noong articles of impeachment na yun, at napag-aralan ba nila? Enough ba yung time na mapag-aralan nila yun at bago pirmahan? Kasi nga, mga bossing, ang isang tao para mapag-aralan mo yung ilang pages, maintindihan mo yun, it will take you time. Kaya nga nung kinumpute yan nila Attorney Vic Rodriguez, lumabas, mga bossing, na hindi enough yung isang buong araw para mabasa ng 200 mahigit na congressman at mapirmahan yan. It turned out, according to Senator Marcoleta, which was a congressman before, hindi siya nakatanggap ng papeles na yan. So, ibig sabihin, kung hindi siya nakatanggap ng papeles na yan, hindi lahat nakatanggap ng papeles na yan, even Toby Chanko hindi nakatanggap ng papeles na yan, ibig sabihin, putang ina, kapalpakan niyang proseso ng pagpapa-impeach nila. Pigil na pigil, bitin na bitin. At talaga namang pilit na pilit. Oo, di ba? So yun yung mga sinight natin dyan. At yun, actually, isa nga lang ang inano ng Supreme Court eh. Di ba? Hinihingi nga ng Supreme Court, di ba? Hinihingi ng Supreme Court sa Congress na ipaliwanag nila, nagtatanong ang Supreme Court, ito bang mga bagay na ito ginawa nyo? Mantakin mo ang sagot ng Solicitor General. Ang sagot ng Solicitor General, wala kayong pakialam. Hindi kayo dapat nagtatanong niyan. Aba, ganun ba? O sige, kung ganyan ang natin, kung ganyan ang usapan natin, ayaw nyo kaming nagtatanong sa inyo, o didesisyonan namin yan. O ngayon, dinesisyonan nila. Anong ginawa ng Congress? Ngak-ngak. Iyak ng iyak. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka.
Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at